Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, Shiba Inu at lahat po ng ibang mga altcoins. Sapagkat ang sabi po rito ay Crypto CEO says XRP, Shiba Inu and other altcoins will crush for this reason. Yan, meron daw pong isang CEO ng crypto ang naglabas po ng kanyang pahayag na itong si XRP, si Shiba Inu at maging ang iba pang mga altcoins ay makakaranas daw po ng price crash or matinding pagbagsak. At ating pong malalaman yung kanyang dahilan o yung kanyang paliwanag sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, several altcoins including XRP and Shiba Inu have leveraged the Bitcoin uptrend to record their own gains. But an analyst believes this asset could collapse as the market matures. Kaya ayan, itong si Bitcoin, nung umangat po siya ay marami po kasi siyang hinatak. Hinatak po niya ang karamihang mga altcoins at ayan, kasama po ito sina XRP, Shiba Inu at marami pang iba. Ngunit meron pong isang analyst ang naniniwala na hindi po makakasabay ang mga altcoins na ito at sila po ay magkukolapse yan or babagsak, makakaranas raw ng price crash. Samson Mow, CEO of Bitcoin technology company Jan 3, reiterated Bitcoin's unique standing in the broader crypto ecosystem, recently asserting that the rest of the market would not be able to keep up with the pace at which the premier crypto asset runs. Kaya yan na nga, siya po si Ginoong Samson Mow, siya po ang CEO ng Bitcoin technology company na Jan 3. Siya po mismo ang nakapagsabi na hindi raw makakasabay or hindi raw po magagawang sabayan ng ibang mga altcoins ang pag-angat or upsurge nitong si Bitcoin. Kaya ang mangyayari po ay magko-collapse sila. Kaya yan ang kanyang napakatinding pahayag na inilabas dito at meron po siyang paliwanag dito. Sabi dito ay Mao expects these altcoins to see a massive crash in the long run amid the Bitcoin upsurge. I'm expecting alts to crash in the coming weeks, the Pixelmatic CEO remarked in a post on X. Kaya yan, inaasahan daw po niya na sa paparating po na mga ilang linggo ay lahat daw po ng mga altcoins ay makakaranas ng price crash or matinding pagbagsak. Yan, ayon po kay Samson Mow. Ayan, yan po yung kanyang actual na tweet dito. I'm expecting alts to crash in the coming weeks. They've been tracking Bitcoin gains post ETF approvals, but obviously they lack the $500 million to $1 billion daily inflows we have. That should be the main indicator that their gains are unsustainable. Ayan po yung paliwanag ni Ginoong Samson Mow. Ayan, ang dahilan po niya kung bakit magka-crash ang mga altcoins at hindi po nila magagawang sabayan itong si Bitcoin ay dahil si Bitcoin ay meron po kasi siyang ETF or spot Bitcoin ETF kung saan ay meron pong malaking pumapasok na inflows ng funds dito kay Bitcoin. Samantala sa ibang mga altcoins ay wala. Yan po ang wala sa kanila na meron itong si Bitcoin. Kaya ayon po kay Ginoong Samson Mow ay hindi po daw po magtatagal ay magko-collapse, magka-crash ang mga altcoins. Ayan, may point naman po siya. According to Mow, while altcoins have leveraged the Bitcoin's uptrend to secure a unique gains, they don't record as much inflows as the firstborn crypto commands. Bitcoin has continued to see record inflows into its investment products void by the spot Bitcoin ETF. Kaya yan na nga. Itong si Bitcoin ay meron po kasi siyang spot Bitcoin ETF na siyang nagdudulot ng inflows, malaking inflows ng funds. Kaya yan po yung dahilan kung bakit po siya umaangat. Pero pagdating po sa mga altcoins ay wala. Kaya yan po yung dahilan na sinabi nito ni Ginoong Samson Mow kung bakit ang mga altcoins ay hindi daw po magtatagal at hindi daw po nila magagawang sabayan itong si Bitcoin at magko-collapse daw po sila sa paparating na ilang linggo.
Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.